Welcome to Cebu Cordova Link Expressway mga kamotor ko. Ang ganda dito sa Cebu. Woo! So ang labasan nito naman mga kamotor ko ay patungong SM City Seaside. Dito lang tayo sa cash kasi wala tayong RFID. Dito tayo magbayad sa cash. Yung last nung bumihay ako dito ay 65 pesos lang. So ngayon nag-increase na sila ng motor ko. Patungo tayo ngayon sa CCLX. At ang odometer natin sa ating motor ay 23,224. At tingnan natin kung ilang kilometro nga ba itong CCLX. Mula dito sa Cordova, Cebu hanggang doon sa Cebu City. Itong CCLX ay ito ang nag-uugnay sa Cordova and Cebu City. Ang bridge na ito ay according sa internet kay Wikipedia ay 8.9 kilometers. At i-research ko din ito sa ChatGPT, 8.9 kilometers talaga. Tingnan natin kung actual niya ay 8.9 kilometers ba. So may GPS speedometer tracker tayo dito. Makita dito yung average speed, max speed, and distance and minutes. Itong minutes, ito yung max speed, average speed at distance. So nung nakaraan, nung bumiyahe ako dito, ang toll fee nila ay 65 pesos. Tingnan natin ngayon kung nag-increase ba ang toll fee nila sa 65 pesos. Mga kamotor ko, kahit anong sasakyan pwede dito at kahit anong motor. Basta't yung motor mo ay 110cc. Dito lang tayo sa cash kasi wala tayong RFID. Dito tayo magbayad sa cash. So, ang kanilang cashier dito. So, dito tayo sa toll number 4. Hello. Sakit na pala. Thank you. $68 pesos. So, thank you, 68 pesos. Yung last nung bumihay ako dito ay 65 pesos lang. So, ngayon nag-increase na sila ng 3 pesos o 3. So, mga kamotor ko, pag dumadaan kayo pala dito ay huwag kayong mag-crook kasi inuhuli nila yung mga naka-crook na sandal. Bawal na kasi yan dito. At yun naman talaga ang bagong implementation ng LTO, yung bawal ang crooks. Bakit paris ito? Ito yung hindi pala karit. So makikita natin dito sa GPS tracker natin kung ilan ang kilometer distance na tinatakbo natin. So may mga nakasulat naman dito sa daan na 40 kilometers lang yung dapat takbo ng mga motor na 110cc to 399cc. So hindi naman sila masyadong stricto nito. So takbo natin ay 45 lang o 50. So yung mga kamotor ko, yan ang Cebu City.
yung mga malalaking building na yan. So nakita mo yan, no? Parang nasa ibang bansa talaga. Ang ganda tignan, no? Kita mo yung mga malalaking building na yan. Ang ganda tignan, no? Mga kamotor ko, pag bumisita kayo dito sa Cebu City, huwag niyong kalimutan dumaan dito sa CCLX. Kahit mag-taxi kayo o mag-rent ng sasakyan o motorsiklo, dadaan kayo ng CCLX. Sigurado ma-enjoy nyo ang daan dito. Dahil makikita mo talaga yung buong Cebu City. Yan, no? Yung buong city na yan. Para ka talagang nasa ibang bansa, nakikita mo yung malalaking building. So, tingnan natin dito sa ating GPS tracker. 2 kilometers pa. 2.45 kilometer. So, tingnan natin kung 8.9 kilometers pa talaga ito. Mula doon sa highway crossing ng Cordova, Cebu hanggang doon tayo makababa sa Sicily. Tingnan natin kung 8.9 ba talaga. Ang napakaganda dito sa Sicily, mga kamotor ko, ay safe ka talaga dito kasi may lane pang motorsiklo talaga. Pag 400cc up ka naman, pwede ka na mag dito sa kanilang sasakyan na 4 wheels na lane. Pag 400cc up na yung motor mo. So, ang ganda talaga dito. Hindi ka talaga mauumay sa ganda ng Cebu. Kita mo yung malalaking building. Yun ang SMC site. Ano? Para kang nasa Singapore. Parang nasa ibang bansa. So, yung na natin ang 50. Average plan natin yung takbo natin, takbo. So, kung may mga emergency call ka, pwede ka dito, out-stop at tumawag kahit sandali. Yan, pwede dyan. At malapit na tayo sa gitna talaga ng CCLX, kung saan talaga yung napakagandang view na makikita natin. Yung skyline nila, yun ang tinatawag nila na skyline. Skyline ng CCLX, yung nasa gitna. Pag sa gabi ay umiilaw to na ba't ibang mga color, rainbow color. At nakita nyo yan, mga solar panel na yan. Baka itong CCLX ay powered by solar panel. Ang dami ng solar panel na yun at may gwardiya pa. Safety talaga dito. So mga kamotor ko, yan ay kita mo din dito yung mga pier 1 hanggang pier 6 ang Cebu. Yun ang pier 1, pier 2, pier ano lang yan, sunod-sunod lang yan. Yung mga maraming barko na yan. So, malapit na tayo sa gitna ng CCLX, mga kamotor ko. Ang ganda talaga dito. Pag 110cc up yung motor mo, subukan mong pumasyal dito. Lalo na pag gabi ay grabe, sobrang ganda talaga. Umilaw to mga malalaking poste na to. Itong skyline na tinatawag nila.
40 kilometer. Yan mga kamotor ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo na pier. Yan mga pier 1, pier 2, pier 3, pier 4, pier 5, pier 6. Yung may tugo, yung kulay pink. So ito yung mga dalawang lalaking poste dito pa Cebu Cordova Lake Expressway. Welcome to Cebu Cordova Lake Expressway mga kamotor ko. Ang ganda dito sa Cebu. Woo! So ang labasan nito naman mga kamotor ko ay patungong SM City Seaside. So ang distance na nakukuha natin ay 5 kilometers pa lang. Hindi ko alam kung bakit 5 kilometers lang to. Tingnan na natin hanggang dun sa dulo kung aabot pa ito ng 8.9 kilometers. 8.9 kilometers yung sinasabi ng ng Google, yung Wikipedia. At ito naman nasa right side ko ng kumotor ko, yan ang Pastel Fishport. Yan. Yan. So ang malaking building naman yun na yan ay ang SM City Seaside. Ang katabi naman niya yung bagong ginagawa na SM City Sports Arena. Malaki din to. Pinakamalaking sports arena dito sa Cebu. Na ginagawa pa lamang dito sa SRP o South Road Properties. So pababa na tayo ng CCLEX at doon sa unahan ay mag-stop tayo at tingnan natin kung ilang kilometro nga ba yung CCLEX mula doon sa Cordova. So tingnan natin dito sa unahan ay titigil tayo muna ng saglit. So dito lang. So, yung mga kamotor ko, yung nakuha natin na distance ay 6.77 kilometer. Yung average speed ay 32 at start time natin ay 12 minutes 0.38. At dahil nagka-error yung speedometer GPS tracker natin, may backup naman tayo sa odometer. Ang odometer natin ngayon ay 23,233 minus sa odometer natin kanina na 23,224. So ang total actual distance ay 9 kilometers. Distance kilometer check, approve and correct. So yun lang mga motor ko. Hindi talaga actual yung, hindi ko alam kung sinong may mali dito. Yung GPS tracker ko ba, yung speedometer GPS tracker ko, o hindi naman siguro magkakamali yung internet. Baka ito kasi yung nakuha niya ay 6.7 kilometers. So ito pala yung SM City Seaside Cebu, yung nasa right side ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, baka pwede tayo makahingi ng pabor sa pag-subscribe sa ating YouTube channel, dahil ang goal natin ngayong taon mag 1,000 subscribers. If you subscribe, much better. See you. Peace out.